Good luck! Yan ang mensahe ng palasyo matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang 2028 presidential bid. May report si Kenneth Pasyente. Sabi niya po ay good luck. Iyan ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ito sa pagkapangulo sa 2028. Walang anumang nararamdaman ng palasyo sa naging anunsyo ng bise. Sa halip, ipinauubayan na nito sa taong bayan ng pagkilati sa mga tatakbo sa 2028 national elections. Wala po nararamdaman ng palasyo patungkol dyan. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong. At maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Kasunod nito, sinalag ng Malacanang ang naging mga pahayag ni VP Sara na humingi ng tawad dahil tinulungan umano niya si Pangulong Marcos Jr. na maluklok sa pwesto. Giit ng Malacanang, taong bayan ang bumoto sa Pangulo. At sa paghingi ng tawad ng bise dahil lubog umano sa baha ang bansa, giit ng palasyo, tila nakalimutan nito na ihingi ng tawad ang mga nangyaring malawakang pagbaha sa panahon ng panunungkulan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon noong 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette, at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. Hindi rin anya dapat makalimutan ng bise ang paghingi ng tawad sa iba pang issue. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip. At itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Samantala, hindi pa iniisip sa ngayon ng administrasyon ang patungkol sa 2028 elections kahit pa nag-anunsyo na ang bise ng kanyang pagtakbo. Sa halip, tutok ang Pangulo sa pagtatrabaho. Hindi po napag-uusapan. Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip, ang susunod na henerasyon. 2028 pa ang national at local elections pero si Vice President Sara Duterte inanunsyo na agad na tatakbo siya sa pagkapangulo sa darating na halalan. Ang tanong ngayon sa ilang senador, tingin ba nila masyado pang maaga? Ang sagot lang ng mayorya ng Senado,
Ay kanya-kanya ano yan to each his own, di ba? Siguro pwede ang sasagot pa nung iba. Ang nabasa ko sagot ng iba is as if they we didn't know. Comment na ako dyan kasi marami naman mga may mga iba pa yata na mananauna sa kanya, dineclare na maaga. Pero ang minority bloc, bilang kilalang kaalyado ng mga Duterte, suportado ang pag-anunsyo ng bise. For me, the earlier na lahat ng kandidato ay mag-announce better. Bakit? Kasi mas mahihimay nung lahat, mas bantay ang kanilang kilos. Of course, I wish her well. Ang United Opposition naman, ayon kay Senator Risa Hontiveros, humahanap na ngayon ng kandidatong panapat kay Vice President Sara Duterte. Pero posibleng sa katapusan pa ng 2026 o kaya sa first quarter ng 2027 ito ia-anunsyo. Sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Dati nang sinabi ni Senator Risa, handa siyang tumakbo bilang presidente o bise, pero depende ito sa desisyon ng United Opposition. Samantala, lahat naman ng senador naniniwalang walang epekto ang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa napipintong impeachment case na posibleng tumuntong sa Senado laban sa kanya. Basta sa impeachment, nakabase sila sa ebidensya bilang mga senator judge. Cleve Arguelles. Magandang hapon, Cleve. Hello! Magandang hapon, Sandro at Maan. Sa tingin mo ba itong naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya'y Pangulo pa na hindi nga para sa babae ang panguluhan ng ating bansa at hindi tatakbo yung kanyang anak? Ito ba'y hindi paano titignan to? Pagsalungat sa kagustuhan ng kanyang ama dahil nga doon sa kanyang naging pahayag sa kanina. pananaw ng kanyang ama. Yun na nga, bumabalik din sa kanila yung mga nasabi na nila nung dati dahil sa kagustuhan nilang idiskaril yung kampanya ng mga ibang mga kandidato. Bumabalik ngayon na ganyan yung pagtingin nila sa isang babaeng maaring maging pinuno ng bansa. So ngayon, dapat ding magiging tanong siguro yan kay VP Sara ngayong nagdeklara siya ng candidacy niya, 'di ba, na suportado kaya ito ng kanyang tatay ng dating presidente na nasa Hague ngayon kasi alam din natin sa kanilang personal history ng kanilang pamilya, ano din yan meron ding mga pagdududa, 'di ba, si President Duterte kung fit ba si Inday Sara talaga na magpangulo ng bansa. So yung mga ganyang klaseng konsiderasyon, babalik at babalik yan kasi ito nauna na nga nagdeklara na nga si VP Sara. President Cleve. President, kasi President CEO siya ng WR numero. So President Cleve, kinagulat ba ng marami yung anunsyo? Napaaga? Anong nakita mong political strategy dito sa pag-anunsyong ito? Siguro hindi nakakagulat na nagdeklara yung VP na siya itatakbo. Parang alam na ito ng marami. Kaya nga din na parang nagkaroon ng hiwalayan yung unity team, hindi ba? Dahil din sa mga pampolitikang ambisyon ng ikalawang Pangulo. So ito na nga yun, nandito na nga tayo. Pero siguro yung nakakapagtaka ay yung napakaaga na inanunsyo. Siyempre may pagtataka dyan kasi nga kung titignan natin yung mga nakarang eleksyon sa ating bansa, yung mga unang nagdedeklara, yung mga llamado sa umpisa, mga ganitong panahon, mga 2 taon bago pa yung eleksyon. Medyo hindi sila sinuswerte pagdating ng araw ng eleksyon. Sila ay mag-end up na mas matatalo nung mismo sa eleksyon na. Halimbawa si Vice President Jojo Binay noong 2016, 'di ba? Parang ganyan yung sitwasyon ngayon ni VP Sara. Popular naman bilang ikalawang pangulo, may mga supporters nagdeklara. Pero pagdating ng eleksyon, mula nung number 1 ka sa survey, pagdating ng eleksyon, pang-4 ka na, di ba? So maaaring yan yung maging disadvantage din nung maagang pagdedeklara ni VP Sara. Oo, tsaka di ba sabi nga, wag maaga dahil babakbakan ka ng kabi-kabilang kampo. Kumbaga, maraming babakbak sa'yo dahil ikaw yung naunang nag-announce ng candidacy. Diba? President Cleve. Siyempre, siya yung pagpipiestahan ngayon ng mga iba't ibang mga political camps. And hindi naman siya madaling hindi naman madali na i-defend yung kanyang sarili. Kasi napakadami ding mga nakabinbin pang mga usapin tungkol kay Inday Sara, di ba? Nandyan pa yung confidential funds. Hindi pa din naman yan na nasasagot ng maayos kung saan talaga nakarating yung confidential at intelligence funds. Yan na nga din yung laman ng impeachment.
at kung paano din siya nakikitungo doon sa halimbawa doon sa mga hearings ng kamera no noong nakaraang taon, lahat yan babalik at ibabato sa kanya ngayon. At napakahirap ding i-defend yung sarili niya kasi marami sa mga observers kagaya ko nakikita namin na medyo unreasonable din yung mga posisyon na tinitake ni VP Sara sa mga usapin na yan. Matagal niya nang sinasabi na political attacks lang ito nga mga impeachment complaint sa kanya. So ngayon, lalo niyang magagamit yung ganong rason dahil nga tatakbo siya. Dahil halimbawa, political lang yan because tatakbo ako. Mukhang ito nga yung strategiya na pinapalabas ngayon dahil nga nagdeklara na siya na lahat ng mga magiging mga inisyatiba para kumuha ng pananagutan, ng accountability laban sa kanyang panunungkulan ngayon bilang Vice President, lahat na lang ito ay magiging mauuwing pamumulitika, di ba? Maaring yun yung konsiderasyon kung bakit nagdeklara ng maaga na parang itong impeachment, kasi yan yung talagang papasungin niya, susuungin niya, gagawin niya na lang ito na i-dismiss niya yung lahat ng ebidensya, i-dismiss niya lahat ng mga testimonya bilang pamumulitika. Kaya hamon yun dun sa mga taga-kongreso din natin no, na hindi dapat sila magpadala dun sa estratehiya ng VP kung ito man talaga yung strategy at manatili na harapin yung kanilang tungkulin na gamitin yung ebidensya bilang batayan doon sa magiging pagdinig tungkol doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Hudyat na rin ba to, Cleve, na kumbaga yung kailangan pumosisyon na din yung mga kaalyado, at least alam na nila yung desisyon no ng kanilang kaalyado, at sa kabilang banda naman yung pagbuo na no ng United Front para sa kumbaga natatapat kay VP Sara. Para nga sa akin, Maan, yung pagdedeklara din ngayon ni VP Sara ng maaga, sa pagtingin ko, talagang para yan sa kanyang mga taga-suporta at para din sa kanilang mga sariling mga kaalyado sa politika na nagpapaalala si VP Sara na bagamat, di ba, may kinakaharapang mga, kasi marami sa mga key allies nila, mga senador, di ba, Senators Bato de la Rosa, Senator Bongo, may mukhang kakaharapin din nila yung pagdinig sa ICC kasi napangalanan na din sila bilang mga co-perpetrators. Tapos may impeachment. Tapos yung ilan pa sa mga aliado nilang minority senators din ay laman ng Blue Ribbon Committee report na maaaring i-recommend na sampahan ng kaso dahil sa kanilang involvement dun sa mga maanumalyang flood control projects. So I think parang ang message ni VP Sara ay talagang medyo damage control din na ipadala muna yung mensahe na mukhang nagpapanik ang kanyang mga kaalyado, kailangan niyang pakalmahin. Kaya ito, idineklara na tatakbo siya sa 2028 para kahit papaano, makapagparamdam naman siya na may direksyon pa din yung pagiging alyado sa mga kasama nila. Kaya, kung yun man yung mensahe niya doon sa kanyang mga kasama sa politika, syempre, yung mga hindi niya kaalyado, yung mga laban kay VP Sara, talagang dapat mapag-isipan nila, isa itong malaking oportunidad dahil maaga pa naman, 2 taon pa, na magsama-sama. Kung tingin nila, mas makakabuti sa bansa na hindi makabalik halimbawa ang mga Duterte sa Malacanang, di ba? Kung yan ay mas makakabuti sa ating bansa, di dapat lang talaga na magkaisa. Meron ding lumalabas na possible daw na maging estratehiya ng pangalawang Pangulo ay mag-resign sa gitna nga nitong umaarangkadang impeachment complaint laban sa kanya. So kapag ganito ba ang nangyari, Cleve, ano yung posibleng senaryo? Hindi na ba siya sakop ng impeachment diyan na nakasampa sa Kamara? Ako tingin ko kung gagawin niya ni VP Sara na kumbaga prematurely ay magre-resign siya para lamang mapigilan yung impeachment. I think dapat ipagpatuloy pa din yung impeachment kasi remember bilang provision sa ating saligang batas, maaari kasing kapag dumulong impeachment sa impeachment trial at siya ay nahatulan na guilty, convicted, maaaring ang ipataw na punishment ay perpetual disqualification sa public office, panghabang buhay na disqualified ka na, hindi ka na makakatakbo pa sa public office. At ipinapataw yon dahil talaga nga naging malaki yung iyong paglabag sa saligang batas at pagtalikod doon sa iyong katungkulan. So dapat hindi hayaan ng Kongreso, ng Kamara, ng Senado, kung makaabot man sa Senado yung impeachment trial, dapat hindi nila hayaan na kapag nag-resign lang, pwede nang hindi na magpapatuloy. Kasi magiging precedent na pwede mo palang takasan yung accountability, pwede mo palang takasan yung mismong saligang batas natin
basta lang magre-resign ka na. Hindi dapat maging ganun yung makasanayan. No? Dapat ang makasanayan ay para sa ating mga matataas na opisyales, VP Sara man, o iba pang mga matataas na opisyales, kailangan nararamdaman nila lagi na galangin ng saligang batas sa kanilang panunungkulan dahil maaari silang dumaan sa proseso ng impeachment. Kasi nga sa dulo ng impeachment trial, no? Kung katigan nga ito, ay posibleng mahatulan siya ng permanent, diba? Disqualification from holding a public office. So, yung sinasabi niyang tatakbo siya, ay hindi na niya magagawa. Pero, ang isang Clive, diba, pag naging civilian na ang vice presidente, wala na siyang immunity from suit. So, ano man ay maaari siyang sampahan, no, ng kaso o reklamo ng Justice Department. Oo, isa pa yan, no? Pero dapat hindi na din tayo tingin ko dapat hindi na tayo umabot pa doon sa antayin pa natin siyang mawala bilang vice presidente o sa mga susunod na araw. Tandaan natin na actually, di ba? Delayed na itong hustisya na ito, delayed na yung accountability kasi last year pa lang, matibay naman na yung mga ebidensya na merong hindi tamang paggamit doon sa confidential at intelligence funds at iba pang mga pera sa Department of Education na ako bilang guro talagang malapit sa puso ko na kumakaharap tayo ng learning crisis. Ang daming kakulangan, di ba, sa classroom, sa mga ibang pasilidad. Samantalang yun pala, may iba pang nakinabang sa budget ng kagawaran ng edukasyon. So, dapat hindi lang di ba, hindi lang naituloy ang impeachment dahil sa desisyon ng Supreme Court, dahil din tinulugan ni dating Senate President Chis Escudero na pinagdipatihan pa natin anong ibig sabihin ng forthwith. Ang ibig sabihin lang naman ay agad-agad. So justice delayed, justice denied na to Dapat din na siguro antayin pa ng Kamara, ng Senado na mag-resign pa, paabutin pa ng 2028. Inaantay na, no? Sa survey ng WR numero, malinaw naman na para sa ating mga kababayan, for the majority ng mga Filipinos, gusto nilang maging batayan ng Kongreso ang ebidensya sa usapin ng impeachment ni VP Sara. At hindi lang, no? At hindi lang sa kaso nga ni VP Sara dahil yung kanyang ama, no, ay humaharap din sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sa darating na linggo, Clive, nga ay mag-uumpisa na, no? Arangkada na yung confirmation of charges hearing. So anong epekto nito sa kanya, no? Yung doble-dobleng kinakaharap niya sa yun nga, lalo't nag-anunsyo ng pagtakbo ang pangalawang Pangulo. Ito na nga marahil yung pinakadahilan kung bakit kinailangan niya na nga na magdeklara ng ganitong kaaga. Kasi hindi naman to usual na ginagawa sa sa politika sa ating bansa. Pero dahil nako-corner na sila di ba? Makita mo yan na nagpapatuloy na at umaandar na yung pagdinig doon sa International Criminal Court. Despite na napakadami nilang attempts na pigilan yan, ang dami nilang mga apela, pero hindi umuubra yung mga apela na yon, kaya lumalabas ay hinahabol na sila ng hustisya sa loob man ng bansa o sa labas. Kaya kailangan na siguro, ito na corner na si VP Sara, kailangan nilang magdeklara ngayon pa lang kahit ganito na kaaga. Dahil may mga kumakalas bang kaalyado? Oo, or hindi, napalakas pa nito yung pag-anunsyo, yung kanyang kandidatura? Hindi ako magugulat kung maaaring yun na nga yung takot ni na VP Sara. Maaari kasi na siyempre, yung kanilang mga halimbawa na lang, yung mga pinangalang ng co-perpetrators, hindi ba? Hindi naman ako magugulat kung gusto nilang isalba yung kanilang mga sarili at ituro na lamang si President Duterte, magturuan na lamang sila at hindi, kasi makita mong statement, halimbawa ni Senator Bongo na wala daw siyang kinalaman sa war on drugs. Pero sila ang mga talagang kadikit ng Pangulo at kampanya pa lang noong 2015 hanggang 2016 nung naupo si President Duterte noon, 'di ba? Malinaw sa ating mga kababayan na bahagi sila ng endorso, nagplano para doon sa malawakang war on drugs na nagresulta na nga sa maraming mga patayan. Ngayon pa lang nagtatanggihan na sila, nakasali sila dito. So maaaring yun yung takot kasi yung pagkalabas ng kanilang mga pangalan bilang mga kasabwat, 'di ba, dito sa ICC case, no? Maaaring lumiit lang yung Duterte faction, mawala ng mga kaalyado dahil tatakbo ang iba para isalba ang kanilang sarili. So maaaring ito yung kinakaharap niya na VP Sara at yung buong mga kaalyado nila sa politika. Kaya kailangan niyang unahan at sabihin, teka lang, tatakbo ko dito sa 2028. Huwag muna kayong magpulasan at magtago, di ba? Sama-sama pa din tayo. Alright, maraming salamat, Clive. Yan po si Clive Arguelles, ang political scientist at President and CEO ng WR Numero. Sa ulitin. Thank you. Gangster,
that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.